Palakad-lakad si Laika habang hindi inaalis ang tingin kay Enrique na mahimbing na natutulog sa hospital bed. Hindi pa rin siya mapakali, lalo at hindi pa nagkakamali ito. Mabuti na lang at mabait ang lalaking tinulungan nito. Hino-hold up pala ang lalaki nang makita niyang pinagtutulungan ito ng mga hold-upper. At bilang pasasalamat ay gagawin daw nito ang lahat para mahuli ang mga lalaking iyon. Kaya bumalik na ito sa convenience store para makipag-ugnayan sa mga gwardya roon. Pinagmasdan uli niya si Enrique. Shit, nag-aalala talaga siya. Her father died of a head injury, kaya hindi siya mapakali ng mga sandaling iyon. Halata kasi sa hitsura nito at base sa injuries na nakita niyang natamo nito, siguradong malala ang lagay nito. Although inassure na siya ng doktor na tumingin dito na ligtas na ito sa tiyak na kapahamakan. Gumising ka riyan, Enrique, mahinang utos niya rito. Dumilat ka, tumayo ka riyan, parang awa mo na. Wala na siyang pakialam kung sa paggising nito, ay lamunin siya nito ng buhay. Sa ipinakita pa namang ugali nito, mukhang iyon na nga ang gagawin nito kapag nagkataon. Pero hindi bale na, basta gumising lang ito. Napakislat pa siya nang marinig ang matinis na ingay na iyon. Ang cellphone ni Enrique na hawak niya. Hello. Yes hello. This is Attorney Belmonte. May I speak with Mr. Buenavista, please? Tiningnan niya si Enrique. Pasensya na, pero hindi pa siya pwedeng makausap ngayon eh. Tumawag na lang uli kayo. Pero may usapan kasi kami ngayon, tungkol sa iba pang detalye ng hasyenda. Interesado na kasi ang kliyente ko, na mabili agad iyon sa lalong madaling panahon. But I trust Mr. Buenavista na may mas importante pa siyang ginagawa ngayon. Wait, anong ipagbibili? Yung hasyenda Buenavista ba ang tinutukoy mo? Bakit niya ipagbibili iyon? That's his business, miss. Kung gusto mong malaman, siya na lang ang tanungin mo. Anyway, just tell him to send the details of the land to us. Alam na niya ang fax number namin. Thanks, bye. Bisito na lang ang sumunod na narinig niya. Hindi siya makapaniwala. Ang malaparaisong hasyenda Buenavista, ibebenta. Nilingon niya ang nahihimbing pa ring si Enrique. What did you do? Good afternoon. Ang doktor na nag-aasikaso sa binata ang nagsalita sa likuran niya. Good afternoon din ho. Kumusta na ho ang? Nilingon uli niya si Enrique. Kumusta na ho siya? Wala naman kaming nakitang malalang injury sa ulo niya. Pero dahil sa ulo ang naging tama niya, the only way na makakasiguro tayong wala na nga siyang ibang problema, ay kapag nakausap na natin ang pasyente. May hangover pa siya sa mga narinig na sinabi ng kausap niya sa cellphone, kaya hindi pa niya gaanong naintindihan ang mga sinabi nito. Ano nga ho uli iyon? Natawa na lang ang doktor. Mukhang apektado ka pa sa nangyari sa asawa mo. Huwag kang mag-alala, ligtas na siya. We just need to observe him for a while, and then we'll discharge him if he won't show any negative sign from the accident. Okay. Where am I? Sabay pa silang napalingon ng doktor sa direksyon ni Enrique. Nakita niyang nagpupumilit na itong makabangon, ngunit pinigilan ito ng doktor. Iho, huwag ka na munang masyadong gumalaw. Magpahinga ka na lang muna pansamantala. Ipiniksi lang nito ang kamay ng doktor, at tuluyang naupo sa kabila ng mahinang pagkilos nito. Mahigit 3 oras ding nakatulog ito. Kahit paano ay nakahinga siya ng maluwag. Subalit tila nais niyang magtaka nang mapatingin ito sa kanya. Nanunuot kasi ang mga tingin nito, kaya naman ang pobreng puso niya na hindi nakapaghanda ay bigla na lang nagrigadon. May ano ka, Nilingon na lang niya ang doktor. Ano na nga ho ang meron siya? That wasn't what I asked. Nandito ka sa ospital, wika ng doktor dito. Kumusta ang pakiramdam mo, iho? May masakit ba sa'yo? Umiling ito ng marahan. What happened to me? You met an accident. Ayon dito sa misis mo may pumalo raw sa ulo mo, nang tulungan mo yung lalaking hino-hold up. Hala, asawa, itong doktor talaga na ito, pahamak. Lagot na talaga ang kinabukasan ng lahi nila. Kaya pa simpleng tumingala siya at nagdasal na huwag sanang kalimutan ng Diyos ang kanyang kaluluwa, pagkatapos siyang bugahan ng apoy ni Enrique. Subalit ilang sandali na ang nakalilipas ay hindi pa rin siya natutusta, kaya nilingon niya ito. He was watching her intently. Sumikdo na naman ang puso niya kaya mabilis siyang nagbaling ng tingin sa ibang direksyon. Iho, may nararamdaman ka pa bang hindi maganda sa katawan mo? Sa ulo mo? Wala na. Tumangot-tangulang ang doktor at pinalapit na nito ang nurse, sa kamay kung anong pinirmahan sa clipboard na ibinigay nito rito. Pagkatapos ng 3 araw, bumalik ka rito para sa check-up. I said I'm okay. I don't need to be checked up anymore. Doon niya binalingan uli ito. Huwag mo namang tarayan ang doktor mo, Enrique. Mabuti nga at nasiguro niyang wala ng ano pang pinsala sa katawan mo. Inalis na nito ang dextrose at bumangon. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ka pa pwedeng bumangon. Says who? Napaurong na naman siya nang bumaling ito sa kanya.
The look on his handsome face made her worry. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng ibang emosyon sa mukha nito. Wala na ang nakakainis na sobrang tiwala nito sa sarili. At sa mga mata nito, tila ba nabasa niya ang saglit na pagkalito at takot. Bakit naman ito matatakot? Saan? Kanino? Sa akin. Maganda ako. Sakalin kita riyan eh. Pinigilan na rin ito ng doktor at nurse. Ngunit tila lalong nagpanik si Enrique kaya nagpumiglas ito. Bitiwan ninyo ako, Mr. Buenavista, huminahon kayo. Makakalabas naman kayo ng ospital kahit ngayon mismo. Huwag lang kayong masyadong gumalaw agad. Buenavista, baling nito sa doktor, napakunot ang noo niya. Something is wrong. I want to get out of this place. Sigaw na nito. And take your hands off me. Mr. Buenavista, please calm down. Tatlong male hospital attendants na ang pumasok sa silid, at lalapitan si Enrique nang humarang siya. Sandali lang. Time out. Siya na ang nag-alis ng mga kamay ng doktor at nurse na pumipigil sa braso ni Enrique. Hinarap niya ito. Natitigilan ito kaya ngumiti siya, at masuyong hinaplos ang pisngi nito. Enrique, hon, it's okay. Aalis na tayo. Titingnan ka lang uli ng doktor ng isang beses pa. No, okay, wow. Ang lambot at ang kinis pala ng kutis nito. Halatang mayaman na noon pa naman. Kaya mas kinapalan niya ang mukha niya, at isang beses pang hinaplos ang pisngi nito. Nahalata niyang unti-unti na ring kumakalma ito. Aalis na tayo. Magbabayad lang ako. Can you wait here? No. Laking gulat niya nang hawakan siya nito sa braso niya. I'm going with you. Ayokong maiwan dito ng mag-isa. Let's go. Sandali lang, pigil niya rito. Kilala mo ba kung sino ako? Bakit mo ako tinatanong ng ganyan? Halatang galit na tanong nito. You're my wife. Muntik siyang masamid sa walang kagatol-gatol na sagot nito. Sinulyapan ni Laika ang tahimik na si Enrique sa kanyang tabi. Wala na ito sa backseat. Ayaw na raw nitong maupo roon dahil nag-iisa ito. Parang hindi siya sanay na makitang kumikilos ng ganoon ang antipatikong binata. Nawala na sa pagkakaayos ang benda nito sa ulo dahil sa munting kaguluhang nangyari sa ospital, at hindi na rin ito pumayag na palitan o ayusin pa iyon. Hindi pa ito dapat lumabas ng ospital dahil sa kondisyon nito, ngunit nagpumilit ito. Hinayaan na lang ito ng doktor pagkatapos papirmahan ng isang waiver, at pinapabalik na lang oras na makaramdam ito ng kakaiba sa katawan. Hindi pa rin siya makapaniwala sa sinabi ng doktor tungkol sa kakaibang ikanikilos nito. Nagkaroon daw ito ng amnesia dahil sa lakas ng puwersang tumama sa ulo nito. Hindi nila sigurado kung hanggang saan ang extent ng nangyari dito kaya ipinasitiskan niya ito. Ang problema, paano niya sasabihin dito na hindi sila mag-asawa? Ni hindi pa nga siya nagkaka-boyfriend. At ano ang sasabihin niya sa lahat ng taga-Hacienda Buenavista, kapag dumating sila na ganoon ang ayos ng pinakamamahal na bagong amo ng mga ito? Ihinto mo muna sandali, kapag kuwan ay utos nito. Bakit? Basta ihinto mo muna. Nakasimangot na inihinto niya sa gilid ng expressway ang sasakyan. Nagka-amnesia na at lahat ay ganoon pa rin ang ugali nito. Bakit hindi na lang ang ugali nitong iyon ang nakalimutan nito para sumaya-saya naman ang mundo? O, ano na ang? Her voice trailed off when she turned to him, and saw him looking at her intently. Hindi na siya nagtaka nang maramdaman ang pagre-regodan na naman ng puso niya. Mukhang nakakaugalian na niyo nang magwala tuwing magtatama ang mga paningin nila ni Enrique. At medyo hindi na niya nagugustuhan iyon. Tumikim siya ng malakas. May sasabihin ka. Ang sabi mo kanina sa doktor, mag-asawa tayo. You're lying, aren't you? Hindi ko naman sinabi iyon. Pareho tayong walang wedding ring. Kinuha pa nito ang kamay niya at itinaas ang kanilang mga kamay sa pagitan nila. See, now tell me, sino ka talaga at bakit ikaw ang kasama ko sa ospital? How did we end up together? What's your name? Where did you find me? Why did we have that accident? Who helped? Pinigilan na niya ang bibig nito na makapagtanong pa. Isa-isa lang, hindi kita mahabol. Tinanggal lang nito ang kamay niyang nakatakip sa bibig nito. I'm the one who can't remember anything here. I'm the only one who should ask questions. Ikaw, wala kang gagawin kundi sagutin ang mga tanong ko. Hey, dinutdat niya ng daliri ang matangos na ilong nito. Para sabihin ko sa iyo, ako lang ang tanging nakakaalam kung sino at ano ka, kaya huwag mo akong mautos-utusan ng ganyan. Dahil kapag naasar ako sa iyo, ililago kita at iiwang mag-isa. Bahala ka sa sarili mo. Tila naman pumasok sa kukote nito ang mga sinabi niya nang mapansin niyang natigilan ito. Nakamasid lang sa kanya, pero parang napakalayo ng iniisip nito. At sa pagkakataong iyon, parang gusto uli niyang haplusin ang pisngi nito, dahil bumalik na naman ang nakita niyang pag-aalala sa gwapong mukha nito sa ospital kanina. Sorry, sige, hindi na kita iiwan. Hindi na kita ililigaw. Bumuntong hininga na lang siya.
Talagang binugbog siya ng kanyang konsyensya habang patuloy ang pananahimik nito. Okay, I'm not your wife. I'm not even your girlfriend. Bakasyonista lang ako sa hasyenda na pag-aari ng pamilya mo, dahil isa sa mga tauhan doon ang tiyahin ko. Sinundo kita sa airport at doon nangyari ang aksidente. Galing ako sa ibang bansa. Tanong nito sa mababa ng tinig. Halatang pilit na itinatago nito ang nararamdamang pagkalito at takot sa kinalalagyang sitwasyon nito. Kahit siya, siguradong matatakot din kung sakaling mangyari sa kanya ang tulad ng nangyari dito. Ang sabi ng tiyahin ko, galing ka raw ng Amerika, sagot niya sa wakas. Doon ka raw talaga nakatira. Umuwi ka lang sa Pilipinas para ibenta ang pinakamamahal na hasyenda ng mga taga-hasyenda Buena Vista. May ideya na pumasok sa isip niya. Nilingon niya ito at tinitigan. Maybe she could do something about it. Bumalik ka sa Pilipinas para i-take over ang hasyenda na iniwan sa iyo ng ama mo. Para pagandahin kahit ang ganda-ganda na nun ngayon. Para pangalagaan ang kabuhayan ng mga tao roon na ginawa rin ng iyong ama noong nabubuhay pa siya. My father is dead. Nawalan siya ng imik. Tinitigan lang niya ito habang tila may kung anong bumabalot na kakaibang emosyon sa puso niya. She didn't want to see him like a wounded and lost child. My mom, is she? Napakagatlabi na lang siya, sa kamarahang tumango. I see, napayuko na lang siya nang tuluyang pumatak ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Hindi niya akalaing darating ang araw na makikisimpatya siya sa lalaking inakala niyang bato at walang puso. Hindi rin niya alam kung bakit ganoon siya kaapektado na makita ang kalungkutan nito. Siguro nga dapat ay naging antipatiko na lang ito. Naging mayabang at walang emosyon. At least kahit paano, hindi niya ito nakikita sa ganoong sitwasyon. Because God only knows she didn't want to see him sad. Naramdaman niya ang pagdampi ng daliri nito sa kanyang pisngi. Bakit ka umiiyak? Lumingon siya sa kanya, at muli, ang kanyang narinig ay tila sumabog sa kanyang dibdib sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Wala na siyang magawa kundi ang pagmasdan na lang ang gwapong mukha nito na parabang lumambot ang features na lalo namang nakadagdag sa gandang lalaki nito. Minsan, gusto niyang isipin na may favoritism ang Diyos, lalo na kapag napapatingin siya sa mukha ni Enrique. Because the guy seemed to have the best face in the world when it came to the handsomeness department, if there was such a thing. Isang beses pang pinalas nito ang mga luha sa kanyang pisngi sa pamamagitan ng hinlalaki nito. Huwag kang umiyak, anito sa boses na parabang naglalambing. Pumapangit ka, wala ka namang maalala, ganti niya. That's why you're here. Ikaw ang magpapaalala sa akin ng lahat. Hindi ka pwedeng tumanggi. Sinalat nito ang ulo at impit na napasinghap. Malakas ang kutob kung ikaw ang may kasalanan kung bakit nangyari sa akin ito. Kaya responsibilidad mong alagaan ako, habang hindi pa bumabalik ang alaala ko. Natawa na rin siya sa wakas. Napaka-unpredictable talaga nito. He could be like a wounded animal one minute and a very annoying dinosaur the next. But no matter how much a pain in the neck he was, she was still glad he could take everything slowly and with tough heart. Kasalanan ko naman talaga ang nangyari, Anya. I'm sorry. Gagawin ko ang lahat para maibalik ang alaala mo. Good. Kumuha ito ng 2 ply ng tissue paper sa kahon na nakapatong sa dashboard, at idinampi yun sa pisngi niya. Huwag ka na lang uli iiyak. Ayokong makakita ng babaeng umiiyak. Pinagmasdan na lang niya ito habang tinutuyo ng tissue paper ang luha sa kanyang mga pisngi. Heto na naman ang isa pang bahagi ng pagkatao nito na hindi niya akalaing taglay nito. A pain in the neck but a sweet gentleman nonetheless. Paborito mo talaga ang salitang yun, ano? Aniya, yung ayoko. Kinuha niya ang tissue paper sa kanya. Ngunit itinaboy lang niya ang kamay nito at patuloy na pinatuyo ang mga luha nito para sa kanya. Ayoko nang pinakikialaman ako sa ginagawa ko. Damang-daman niya nang umiti pati ang puso niya. Parang wala namang nawalang memorya sa'yo. Ganun pa rin kasi ang ugali mo. May amnesia ka nga kaya talaga. At dito na po, nagtatapos ang part 3 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and ingat po tayong lahat.